Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na The Reformation, Getting Back to the Bible. So, sa araw na ito ating tatalakayin ang Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. So, sa araw na ito ating pag-aaralan ang Romans 11 chapter 36. Romans chapter 11 verse 36, So sabi rito, for from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen. So sa Tagalog, sapagkat mula sa kaniya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, ang tinutukoy dito is yung si Jesus, ang ating Panginoon. So, yun nga, sa pamamagitan niya, para sa Kanya, lahat ng mga bagay. So, sa unang teaching, punta tayo. Ang sabi rito, God created all things for His glory. So, ang Panginoon, lahat ng ginawa niya, ay ginawa niya para sa ikag-glorify niya. Lahat ng mga bagay na ginawa niya, ay nilikha niya para sa kapurihan niya. So, ibig sabihin, ultimo lahat. So, kumbaga, nilikha ng Diyos ang mundo, nilikha ng Diyos ang mga tao para sa ikapupuri niya. So, yun nga, sinasabi dito na lahat yan, lahat ng bagay, ikaw, o lahat ng tao, ginawa ka para magsilbi sa Lord. Ginawa ka para papurihan ang Panginoon. So, kumbaga, ultimo yung mga gamit mo sa bahay. Sabihin na natin na yung rice cooker, yung electric pan. So, nagawa yan para i-glorify ang Panginoon. Sa paanong paraan? So, kumbaga, nagawa yung mga yan para maging kasangkapan. Para maging kasangkapan sa mga tao na gumawa ng mabuti. So, syempre, kumbaga, kunyari nga, sabihin natin, yung rice cooker, na-invento yan para makapagluto ka, para mapakain mo yung mga pamilya mo, para mapakain mo yung mga taong nagugutom. So, kumbaga, yun nga, yung electric pan, sabihin natin ganun, na-invento yan, nagawa yan, para magbigay ng presko, magbigay ng comfort sa mga tao. So, kumbaga, maiko-connect lahat ng mga bagay na nalikha, lahat ng mga bagay na nag-e-exist, yan ay may purpose. And yung purpose na yan is purpose ng kabutihan. So, kumbaga, nagawa yan para sa ika-glorify ng Panginoon, para sa ikabubuti ng mga tao. So, sa unang teaching, ang sabi rito, sa ikalawang teaching, God redeemed us for His greater glory. So, sabing greater glory na para mas sabi dito, redeem us from greater glory. So, kumaga, saan niya tayo ni-redeem? Di ba? Nung unang panahon, nahulog ang mga tao sa kasalanan, di ba? So, nung nahulog tayo sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Kanya. Pero ngayon, ni-redeem niya tayo. Binawi niya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay or pagsugo niya or sa pagsugo niya kay Kristo. So, kumbaga, for greater glory. Ginawa niya yun para sa mga ikapupuri niya. So, kumbaga, namatay si Jesus, nagkaroon ng kaligtasan. And yung kaligtasan na yun, yun yung parang nagpatunay ba ng kanyang kabanalan, something ganun na nasabi dito, God redeemed us for His greater glory. Kumbaga, binawi niya tayo sa kasalanan. Binawi niya tayo mula sa kasalanan. Niligtas niya tayo mula sa kasalanan para papurihan pa natin siya. So, kumbaga, sinasabi kasi rito na yung isipin natin, sana maiisip natin or mapagtanto natin na yung pagpupuri mo kasi ay hindi lang yan nagaganap sa simbahan. Yung pagpupuri mo sa Diyos, hindi lang yan nagaganap sa pagdarasal, sa pagkanta-kanta, sa pagpakinig sa mga salita ng Diyos. Kumbaga, lahat ng bagay, lahat ng ginagawa mo sa mundo, pwede mo yung gamitin bilang kapurihan sa Panginoon. So, kumbaga,
Kaya binawi tayo ng Panginoon sa mga kasalanan para pagpurihin pa natin siya sa lahat ng mga ginagawa natin sa bahay, na bagay. So, kunyari, yun lang, example lang, sa bahay, naghuhugas ka ng pinggan, nagwawalis ka, gawin mo yun sa ikapupuri ng Panginoon. Kunyari, maghugas ka ng pinggan ng bukal sa loob mo, or maghugas ka ng pinggan na talagang malinis, or magwalis ka ng bahay na talagang walang tirang kalat, gano'n. So, kumbaga, may kukonekta mo talagang sinasabi dito na lahat ng ginagawa mo talagang iaalay mo sa Lord. Lahat ng ginagawa mo to para sa glorify ng Panginoon. Ultimo mga gawaing bahay. So, yun, binawi niya tayo sa kasalanan para mas mag-glorify natin siya. So, sa ikatlong teaching ang sabi, God desires that we see His eternal glory. So, gusto ng Lord, gusto ng Panginoon na makita natin yung kanyang walang hanggang pagkabanal, walang hanggang glorify na glory. So, ibig sabihin na to na walang hanggan, na talagang walang papantay sa kanya, walang papantay sa kapurihan niya, walang papantay sa pagkabanal niya, na sinasabi rito na makita natin sa lahat ng bagay, makita natin sa lahat ng oras kung anong ginagawa naman natin, na maipakita natin yung pagsamba natin sa Kanya. Yun ang gusto ng Lord, na maglakad ka, bumiyahe ka, or sa trabaho, engineer ka, kumbaga paano mo maipapakita sa Panginoon yun na sinasamba mo siya, na pinupuri mo siya sa pamamagitan ng trabaho mo. So, kung pulis ka, syempre magiging tapat na pulis ka. Kung engineer ka, syempre hindi mo babaliwin yung trabaho mo, seryoso yung trabaho mo. Syempre, kumbaga, yun, na sinasabi dito na lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga gawain dito sa mundo ay maialay sa pupuri ng Panginoon. So, sa application, punta tayo, paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? Follow the grand compass of life. So, isipin natin yung buhay natin is compass, na di ba yung compass, nakaturo lang lagi sa north, nakaturo lang lagi sa norte. So, tayo bilang tao, ihambing natin na compass tayo, na dapat lagi lang tayo nakapokus dun sa ika-glorify ng Panginoon. So, sa lahat ng ginagawa natin, isipin natin na gagawin ko to para sa ikapupuri ng Panginoon. Gagawin ko ng maayos yung trabaho ko dahil ito ang gusto ng Panginoon. Maghuhugas ako ng pinggan ng bukal sa puso ko, ng malinis, ng pulido, dahil ito ang gusto ng Panginoon. So, kumbaga sundan the grand compass of life, na sundan mo lang yung ika-glorify ng Panginoon. So, sa ikalawang application, ang sabi dito, focus on what glorifies the Lord. So, yun na nga, sabi ko na, mag-focus tayo dun sa ika-glorify ng Panginoon. Yung mga bagay na gagawin natin, lagi lang natin tatandaan na dapat yan ay kapuri-puri sa Diyos. Iwasan natin yung mga makabundong gawain na kagahaman, panlalamang sa kapwa. So, kumbaga mag-focus tayo na yung mga bagay natin na gagawin sa mundong ito ay para lamang sa ikatutuwa ng Diyos, sa ikalulugod ng Diyos. Sa ikatlong application, fulfill our duty and be forgotten. Fulfill our duty and be forgotten. So, ibig sabihin, may mission tayo sa mundong ito. At yun ang i-please ang Lord. So, kumbaga, huwag mong isipin na kailangan mong i-please yung ibang tao. Huwag mong isipin na kailangan mong i-impress yung ibang tao na gagawa ka ng mabuti kasi para magmukha kang mabait sa mga tao. Tutulong ka para maka-gain ka ng popularity, or tutulong ka para makakuha ka ng simpatya sa mga tao. So, hindi ganun. Tanggalin natin yung kaisipan na yun, na dapat iniisip lang natin na sa lahat ng bagay na gagawin natin, ang i-impress lang natin, ang papahangain lang natin ay ang Panginoon. So, kumbaga, wala tayong pakisaya sa sabihin ng tao, basta ako ginagawa ko ito para sa Diyos. Ginagawa ko ito para sa pupuri ng Panginoon. So kumbaga, sabi dito, fulfill our duty and be forgotten. Gawin mo yung mission mo sa mundo, magpuri ka sa Panginoon, gawin mo yung mga bagay na ikalulugod ng Panginoon, and be forgotten. Makalimutan ka na ng mundo. So kasi yun lang yung mission mo. Hindi mo kailangan magpasikat, hindi mo kailangan maging idol ng maraming tao. Gawin mo yung mission mo, and pag namatay ka na,
tapos kalimutan ka na. Pagkatapos mo naman nun, may reward naman yun na yung reward mo sa afterlife dahil nga buong buhay mo ginawa mo yung mission mo na maging mabuti, na maging mabait. Yung reward na yun is yung walang hanggang kaligtasan. So, yun lamang po. Napakarami ko natutunan sa linggong ito. Maraming salamat and glory to God.